Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw mga kagiliw, lalo na sa butihing si Sir Seth. Ako po si Hipolito, taga Dolores, sa may Samar. May mga ibabahagi akong mga kwento. Ito ay nanggagaling sa mga kakilala ko. Ganon din po ang sa akin. Isasama ko na din ang kwento ng buhay ko. Siyempre patungkol sa mga bagay na may halong kababalaghan. Ihanda nyo na lamang po mga kagiliw ang sikmura nyo gawa ng nakalangkop dito ang mga nakakadiri at nakakarimarim na tagpo. O mas maigi sigurong pakinggan nyo na lamang ito nang hindi pa kumakain o pagkatapos kumain. Patnubay din ng mga batang nakikinig ay kailangan. Bali ang kwento ng mga kakilala ko ay nakalap ko ito nung minsang nagtatrabaho ako sa may Masbate bilang foreman. Sa isang kumpanya ito ng construction. Kung sino-sino ang nakakasalamuha ko noon. Siyempre mga tauhan ko lamang din. Inaaya ko sila ng kain sa labas tapos inuman para kahit papano'y mas lumakas ang bonding namin at tiwala kami sa isa't isa. Ganun po kasi talaga ako humandle ng mga empleyado. Kailangan i-boost para gumana at mabilis ang trabaho nila. Dagdag pa doon, para madali lamang pakiusapan. Tapos ito namang time na naginuman kami ay nabanggit ko sa kanila na madalas ay nakikinig ako ng katatakutan sa YouTube. Nagiging palipas sa oras ko na. Naikwento ko nga ito sa mga kaibigan ko na mga tauhan ko lamang din sa trabaho. Itago na lamang po natin sila sa mga pangalang Adam, Sixto, Sebastian, Manuling, at yung kumpare kong si Joel. Aba, akalain mo nga namang may mga kwento din pala sila. May personal at may narinig lamang sa kanila mga lolo at kakilala. Unahin natin ang kwento ni Sixto. Ito kasi ang kaagad sumabat nang hindi pa ako nakakapagtapos sa pag-introduce ko ng personal na karanasan noon. Hinayaan ko lang naman at mabilis na pinutol yung sa akin. Mas nagka-interes kasi ako. Gawa ng sobrang seryoso na mukha ni Sixto. Bagay na masasabi kong may punto at totoo ang kwento niya. Ayon dito kay Sixto, ang lolo niya ay minsan nang nagkaroon ng kahindik-hindik na karanasan. Nangyari ito sa lugar ng Iloilo. Sepulturero itong lolo ni Sixto. Naitago na lamang natin sa pangalang Baylon. Nasa edad 18 taong gulang pa noon si Baylon. Dekada 70 umano ang pangyayaring ito. Wala ng mga magulang si Baylon. Nasawi ito sa isang pananambang noon ng mga rebelde na gumala sa lugar ng Iloilo. Ito yung kasagsagan ng ikatlong republika sa pamumuno ni Presidente Carlos Garcia. Mga 1957 hanggang 1961. Hinala ni Baylon ang mga rebelding ito. Galing Luzon. Tumakas dahil nga sa pagtugis sa kanila ng gobyerno. Ito'y mga kasapi ng hukbong bayan laban sa mga Hapon o Hukbalahap. Hindi naman kaila sa atin ang mga ito ay tumaliwas na sa gobyerno matapos ang digmaan. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Baylon ay base lamang din ito sa sinabi ng kanyang tiyo. Maliit pa kasi si Baylon noong namatay ang kanyang mga magulang. Nung nagbinata na, saka pa lamang niya nalaman ang katotohanan. Kaya galit na galit si Baylon noon sa mga rebelde. Kasama lagi si Baylon ng kanyang tiyo na itago na lamang natin sa pangalang Cardo.
Ito ang nagturo kay Balon sa pagiging sepulturero. Bukod pa dyan, sumasama siya sa tiyo sa ibang gawain kasi nga hindi lang sepulturero ang pinagkakaabala niya dahil marunong din itong maging karpintero. Ang sementeryo noon sa Iloilo, sobrang liblib. Talagang wala pang tiyak na lagayan ng mga kalilibing. Gawa ng hindi pa nakahanay. Kung aling lupa ang napili ay doon din nilalagay yon. Hanggang sa naging bihasa na si Bailon. Siya na lamang ang nag-aasikaso sa libingan, maging ang paglalagay ng lapida at pag-aalaga ng puntod. Dumating ang isang pagkakataon na may dayo umano sa lugar nila. Lalaki ito at nakikitira lamang ito sa isang bahay na malapit mismo sa may sementeryo. Sa bahay ni Mang Waldo. Napakatahimik na tao umano ito. Laging tumatambay sa loob ng sementeryo, na siya namang laging namamataan ni Bailon. Hindi niya naman binabati gawa ng mukhang strikto nun. Hanggang sa kalaunan, napapansin niyang may kakaiba sa mga kinikilos nito. Sa kadahilan ng nawawala na lamang ito bigla. Yung tipong madadaanan ni Bailon tapos paglingon niya, wala na ito sa kung saan niya ito nakita. Hanggang sa mamamalayan niya na lamang na nasa likuran niya na ito. Kaya sobrang takang-taka si Bailon noon. Yung parang ang bilis makalipat ng pwesto. Para ba umanong nagmamasid. Tapos napakasama umano kung makatitig. Hinahayaan lang naman umano ni Bailon. Lalo na yung kasalukuyan siyang naghuhukay ng libingan para sa bagong namatay. Inisip niyang baka nakikiusisa lamang at yung kakaibang kinikilos. Lalo na yung pagkawala bigla. Inisip nitong baka guni-guni niya lamang yon. Hinga lang Sir Seth. Napapadalas na umano yon. Kung kaya naman binati na ni Bailon ito. Wika niya, anong sadya nito sa kanya? Dahil palagi niyang napapansin na nagmamatyag na ito pero hindi umano kagad nagsalita ang lalaki. Ngumiti lamang ito at tumingin sa malayo. Maya-maya lumapit ito sa kanya. Kasalukuyan noong nilalagyan ng kahoy ni Bailon ng hukay. Kumbaga, stopper ito. Na kung sakaling ibababa ang kabaong ay hindi tatagilid o tataob. Kailan bang libing? Biglang tanong ng lalaki nang malapit na sa kanya ito. Bukas ata. Linggo naman kadalasan yung libing eh. Teka, ano bang sadya mo? Gusto mo bang maging sepulturero? Umiling ang lalaki. Nagpakilala naman si Bailon. At ganoon din sa kanyang lalaki nun. Adulo Mano ang pangalan nito. Ilang saglit pa ay umalis na ito na wala man lamang pasabi. Inbang tumalikod at naglakad na lamang bigla. Hindi naman ito pinuna ni Bailon. Hanggang sa noong dapit hapon na. Bumalik umano si Adol. Tapos nakita ito ni Bailon na nagpapalibot-libot sa loob ng sementeryo. Pero ang mga mata nito nakatitig sa kanya. Hanggang sa mapadako daw ito doon banda sa isang puntod na kung saan siya din ang nag-alaga. Tinanaw-tanaw ni Bailon yon. Umupo umano yon tapos nawala na lamang sa kanyang paningin. Medyo kahina-hinala umano ang kinikilos nito. Kaya naman kagad naisip noon na baka magnanakaw yon. Gawa ng ang puntod na pinuntahan nito. Mayaman ang nakalibing doon. Kung kaya naman umahon si Bailon sa hukay, hanggang sa pinuntahan niya na lang. Sinipat niya ang lugar. Pero wala ng tao. Tiningnan niya ang puntod na yon na may musileo.
Hindi ito yung tipong nakabaon sa lupa. Nakahuso-huso o cabin type ang libingan nito na karaniwang makikita natin ngayon na parang apartment. Si Bailon at si Tio Cardo ang gumawa nito. May kalat sa likod ng pansyon kung kaya naman sinuri ito ni Bailon. Hanggang sa nakita niyang merong butas doon. Gulat na gulat umano si Bailon dahil malaking butas ito at kakasya ang tao. Walang ano-ano. Nakarinig siya ng kagaskas sa may loob na para bang may kung anong gumagalaw. Kaya naman marahan niyang sinilip ang butas at doon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil naroroon umano si Adol. Sisitahin niya umano ito hanggang sa mapansin niyang parang kumakain yon. Tama kayo nang narinig. Parang kumakain. Rinig na rinig niya ang pagngasab nito. Tapos ay unti-unting naaninag ni Bailon na ang mismong kinakain nito yung binti ng patay. Napatakip ng bibig si Bailon. Mabilis siyang lumisan doon sa lugar. Umuwi siya ng bahay at habang nangyayari yon, ang pumapasok sa isipan niya na ang taong yon, isang aswang. Kaagad niyang sinabi sa kanyang tiyuhin ito. At yon ay binalikan nila pero sa puntong yon ay madilim na. Kung kaya naman nagdala ng flashlight itong si Tio Cardo. Bukod pa dyan, may dala din silang itak nun. Hanggang sa marating nila ang lugar, kagad sinuri yung butas. Doon ay naroroon pa rin sa loob ang nilalang. Sinigawan niyo ng kanyang Tio Cardo. Humarap umano ito at mabilis na lumabas. Gumapang sa may sahig at doon ay naging malinaw ang itsura niya. Tao lang naman pero yung mga mata ay kulay itim umano. Yung bibig ay nagpuputik-putik na wari ba'y katasyon ng tao na kulay itim na likido. Umaamba ng pagsakmal yon. Atras naman ang atras si Tio Cardo at Bailon. Hanggang sa bigla na lamang tumakas ito. Sobrang bilis umano na parang aso kung tumakbo nun. At naglaho na lamang itong bigla. Sinundan umano ito ng dalawa. Alam naman nila kung saan pumupuslit ito. At doon ay naabutan nila pero napakalinis na ng katawan. Humarang pa yung matandang may-ari ng bahay na si Mang Waldo at nagtanong kung ano ang sadya at bakit parang sobrang agresibo nila. Aswang po yan! Aswang yung pinatira nyo dito! Nakaduro ang kamay ni Bailon doon sa lalaki. Pero sinabi naman ni Mang Waldo na hindi umano aswang ang kanyang anak. Nagulat ang magtiyo na anak pala yun ni Mang Waldo. Dagdag pa nito ay wag daw magparatang ng walang ebidensya nun. Pero giniit ni Bailon na aswang ang anak ng matanda na siyang pinatutuhanan naman ni Tio Cardo. Hindi daw kaagad nakapagsalita si Mang Waldo noon. Makikita ang pagiging aligaga nito. Hanggang sa nagmungkahi itong mag-usap daw sila. May naon ng pagbitaw ng salita na wari ba'y aayusin ang problema. Sinarhan noon ang bahay. Nasa loob si Adol. Dinala sila ni Mang Waldo sa isang kamalig sa tapat lamang din ng tirahan na yon. At doon, sinabi nito ang pagkatao ng kanyang anak. Galing umano ito sa isang probinsya sa may Panay. Umuwi dahil nga nagkaroon ng sakit. Naianggaw na nito ng aswang na kung tawagin Busaw. Sinubukang ipagamot ni Mang Waldo pero ang sabi ng albularyo, ganap na aswang na daw si Adol. Matagal na itong naianggaw. Patayin na lamang umano kesa gamutin pero
Hindi naman kayang patayin ni Mang Waldo kasi nga, anak niya yan eh. Sinabihan niya na lamang ang albularyo na ikukulong at itatali ang anak nun. Hanggang sa yun nga ang nangyari. Pero naawa daw ang matanda dahil pumapayat na si Adol. Ayaw namang kumain ng mga normal na pagkain. Bagkus, ang mas gusto nito, yung karne ng kung anong hayop. Basta may amoy na, yun bang patungo na mabulok ang laman. Inasikaso ito ni Mang Waldo pero katagalan ay pumupuslit na daw sa sementeryo. Ilan na dito ang nakain ng kanyang anak. Tapos siya lamang ang kumukumpuni sa mga puntod na nabubutas nun. Nanlaki ang mga mata ni Baylon. Kagad niyang naisip yung mga puntod doon na hindi siya ang naging sepulturero. May mga bakas na parang giniba tapos yung inayos lang. Napagtanto niya ng mga sandaling yon na kinain na yon ng anak ni Mang Waldo. Naiintindihan kita, Waldo. Pero wag mong sabihing hahayaan lang natin yung anak mo. Sepulturero kami. Baka kami pa yung pagbintangan na may mga nagigibang puntod doon. Sabat ng Tio Cardo noon. Ang sabi naman ni Mang Waldo ay siya na umano ang bahala. Walang madadamay hanggat wala umanong nakakaalam na iba. Nagmakaawa si Mang Waldo. Hayaan na lamang umano ang kanyang anak. Total ay hindi naman nananakit ng tao. Gusto lamang nitong malagyan ng laman ng ginugutom na tiyan. Nagsawalang kibo na lamang ang magtiyo. Umuwi ang mga ito pero habang nangyayari yon, nag-usap si Baylon at Tio Cardo. Ipapaalam daw ni Tio Cardo ang sitwasyon sa isang kilalang albularyo. Ipapapatay nila ang busaw nun. Tumungo sila sa isang albularyo kinabukasan. Hanggang sa napag-alaman nila na ang albularyong ito rin ang gumamot doon kay Adol. Nagalit pa nga nang malaman ng impormasyon. At ang sabi ng albularyo, siya na umano ang bahalang pumuksa sa busaw na yon. Ayun, ilang araw lamang ang nakalipas ay natagpo ang patay si Adol doon mismo sa may sementeryo. May tama ito ng saksak sa tagiliran na siyang maaaring dahilan kung bakit namatay yon. Parang wala lang umanong nangyari na normal na krimen na walang salarin. Magpaganon pa man ay naging panatag na si Baylon noon, maging ang kanyang tiyo. Si Mang Waldo naman, parang tinanggap na rin ang pangyayari noon. Walang kibo ito. Yun ang kwento ni Sixto. Totoo ang mga busaw o kung tawaging balbal. Tao lamang ang mga ito. Hindi yung tipong malahalimaw na kagaya ng maririnig natin sa ibang kwento. Para sa akin, Sir Seth, tama lamang ang ginawa ng magtiyo nun. Ang sakit naman sa pakiramdam ng kaanak nating patay na nga. Kinain pa ng aswang, di ba? Isipin nyo, nagluksa tayo tapos mahal natin sa buhay yon. At wala tayong kaalam-alam na naging laman pala yon ng tiyan ng isang aswang. Bueno, matapos ni Sixto, ang kumpare ko naman na si Joel ang nagbahagi ng kwento niya. Natawa pa ako gawa ng patungkol daw sa kanilang asawa ito. Nga pala, itong si Joel ay may edad na. Kapitbahay ko lamang sa Samar. Naghahanap siya ng trabaho kaya kinuha ko. Mabait ito. Hanggang sa naging malapit kami. Ginawa ko siyang ninong ng anak ko noon. Mabuting imahe itong si Joel pero naging mabuti at matino umano ito. Dahil nga sa karanasan niya na yon. Kumbaga aral sa buhay. At nangyari ito, mga huling taon ng dekada 80.
Nang panahong ito, nag-iedad 19 na taong gulang pa lamang si Joel. Nanliligaw ito sa kanyang naging asawa, na itago na lamang din natin sa pangalang Rona. Hanggang sa naging sila, pero may pangyayari umanong kamuntikan ng magbuwag sa kanilang relasyon. Ito nga yung pangyayaring nagpatino din kay Joel. Ayon kay paring Joel, nagkasakit umano siya noon. Namaga ang isang paa niya. Tapos yung isang kuwan niya ay lumaki din. Bali, yung ano ba? Alam niyo na yun. Ipinasuri naman sa albularyo at doon na pag-alaman na nakulam umano ito. Yung albularyo ay itago na lamang natin sa pangalang Mangkaloy. Ayon sa manggagamot, 2 klase ng kulam ang tumama. Ang isa ay tinatawag na taob-hibas, habang ang isa naman ay bubuyog. Nagtanong si Mangkaloy kung may nakaalitan si Joel. Siyempre, inaalala niya kaagad noon ang mga pangyayari. Wala naman siyang nakaalitan umano. Kasama niya sa mga panahong yon ay si Rona at ang tatay ni paring Joel na itago na lamang nating Tatay Remo. Wala naman akong nakaalitan eh. Wika ni Joel habang nakasimangot ang kanyang mukha noon. Pinipisil-pisil kasi ni Mangkaloy ang kanyang namamagang paa syempre. Dagdag pa ni Joel, kung ano daw ba ang taob-hibas at ang bubuyog. Yung taob-hibas, lalaki ang tiyan mo kapag malaki ang tubig dagat. Pero kapag hibas, liliit. Ang bubuyog naman, yun yung dahilan kung bakit namamagay ang paa mo. At yung isang gulong ng kanyon mo. Joel, magtapat ka nga. Babaero ka siguro, no? Teka, hindi naman lumalaki at lumiliit yung tiyan ko eh. Ito lang naman yung karamdaman ko, yung pamamaga. Paglilinaw ni Joel noon. Ang sabi naman ni Mangkaloy, hindi siya nagsisinungaling. At ayon sa pagtatawas, galit na galit ang taong kumulam sa kanya. Hindi gagaling itong pamamaga at paglaki ng tiyan mo. Hindi nagaganap, pero nakakapit na sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, nasa sa'yo yan. Basta ako, sinabi ko yung totoo ha. Kailangan mong isiping maigi kung sino ang nakaalitan mo. Kasi siya lang din ang makakapagpagaling dyan sa karamdaman mo. May bakod yun. Hindi natin makukuha sa panggapos. Hindi natin mahuhuli. Hindi nagsalita si Joel. Binigyan siya ng mga dahong panapal ni Mangkaloy. Mayana ito at buyo. Pinayuhan din si Joel na maglaga ng dahon ng atis at samahan ng tanglad. Ito mano ang ipamahid sa katawan para hindi lumala ang sakit. Kahit papano'y napipigilan ito ang kulam. Kapag hindi ginawa ni Joel yon, lalaki at lalaki pa umano ang paa niya, pati yung gulong ng kanyon niya noon. Umuwi sila noon. Iniisip talaga ni Joel kung may kasalanan ba siyang nagawa. Hanggang sa naalala niya ang isa pang naging kasintahan niya na nakasabayan umano ni Rona. Itago na lamang natin ito sa pangalang Susan. Hindi naman galit sa kanya yon sa pagkakaalam niya. Wala naman kasing reklamo nung maging sila na ni Rona pero aminado naman si Joel na makailang beses nang may nangyari sa kanila ni Susan. Si Susan ay taga-Bukira ng Maslog. Bukid ang Maslog pero nasa liblib pa talaga ang lugar nila Susan. Itong Maslog ay malapit lamang sa Dolores. Nagkakilala si Joel at Susan sa isang piyesta sa lugar ng Maslog. Dumayo si Joel sa Maslog kasama ng mga barkada niya noon. At yun, dahil nga sa dayo at may kagwapuhan hindi umano, madali lamang niyang napasagot si Susan.
Pero sa mga puntong yon, nung napasagot niya si Susan, ay nanliligaw din si Joel kay Rona. Kung susumahin, mas matimbang sa kanya si Rona, gawa ng malaki ang respeto ni Joel dito. Maliban na lamang kay Susan na madali lamang niyang napapakiusapan na makipag-ano. Alam niyo na yon. Sa madaling salita, Sir Seth, double timer itong si Joel. Inisip niyang maigi kung galit pa ba sa kanya ito, pero kahit anong isipin ni Joel, hindi niya mahanapan ng motibo ang dalaga. Minsan na kasi silang nagkita sa parke. Parang nagkataon lamang umano yon. Kasama ni Joel si Rona at nakasalubong nila si Susan. Nagkausap, pero hindi naman daw galit si Susan noon. Walang kaalam-alam si Rona na may ibang karelasyon pala itong hinayupa kong kumpare. Kaya naguguluhan si Joel. Sino ang nagpakulam sa kanya? Ito ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan noon. Hanggang sa isang hapon noon, habang nasa sala ng bahay si Joel at kasama si Rona, dumating ang pinsan niya. Napanganga ito sa dalang balita. Itong pinsan niya na itago na lamang natin sa pangalang Samson. Hindi na malayo nito na naroroon din pala si Rona sa may bahay. Nasa likod ng pintuan. Well, si Susan, yung pinupunta natin, yung sinasama mo ako. Aba, madalas kong nakikita na napapadaan sa lugar natin ah. Parang buntis. Napabuntisan ba yun? Huwag mong sabihing iba yung nakapagbuntis kasi ikaw lang naman yung kasama lagi nun, di ba? Napamura si Joel nun. Ang lakas pa ng pagkabitaw ng salita. Itong si Rona, parang nagliliyab na umano ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Hanggang sa makita ni Samson si Rona, binawi nito mga sinabi. Iba umano ang naging nobyo ni Susan. Napagkamalan niya lamang si Joel noon. Tama. Wala, wag mong isipin yun, Rona. Biro lang naman. Gusto ko lang pasayin itong si Joel. Parang mamatay na kasi yung mukha eh. Alis na ako, pinsan ah. Rona, ikaw nang bahala sa pinsan ko. Huwag ka mag-isip ng iba. Biro lang yun. Mabilis na umalis itong si Samson. Siyempre ang kasunod nun, ang sangkatutak na katanungan na namumula kay Rona. Halos hindi makasagot si Joel. Tanggi lamang siya ng tanggi. Iling ng iling. Pero sa puntong yun ay hindi na naniniwala sa kanya si Rona. Sumabog na umano ng galit ito. Umalis at iniwan siya. Ito talagang si Samson! Pahamak! Alagang-alaga sana siya ni Rona noon pero matapos malaman ang lihim ni Joel, pinabayaan na lamang siya nito. Ang iniisip niya pa noon ay talagang hindi na babalik sa kanya si Rona. Pero sa kabila ng lahat, pinagsisihan niya naman umano ito. Naniwala siya kay Samson. Pumasok sa isip ni Joel na baka ang nagpapakulam sa kanya o hindi naman kaya ang kumukulam. Itong si Susan. Kinausap ni Joel si Tatay Remo. Inaasahan niya rin naman ang sermon. Yun ang inabot niya pero sa kalagayang yun ni Joel na lumalaki ng paa at lumalaki pang gulong ng kanyang kanyon. Nagmakaawa si Joel. Sabi nito ay puntahan daw nila si Susan. Malaki ang naging epekto nito na tila iiwanan daw siya ni Rona. Pumayag naman ng tatay kung kaya kinabukasan ay pinuntahan nga nila itong si Susan. Pero sa kasamang palad ay wala ito sa bahay. Ang sabi naman ng mga magulang ni Susan noon, umalis. Galit pa ang mga ito na parabang tinataboy sila. Nang makauwi, walang nagawa kung hindi ang
magmuni-muni at umasa na makita niya si Susan. Kinagabihan daw noon, bigla na lamang sumuka ng sumuka si Joel. Tapos napapansin niyang parang lumalaki ang tiyan niya. Dito na pumasok ang hinala ni Joel na baka totoo ang sinabi ng albularyo. Ang tuob hibas ay tumatama sa kanya noon. Kinaumagahan, sumakit ang tiyan niya pero hindi na daw malaki. Pero pagsapit naman ng tanghali, lumaki ito at naroroon pa rin ang walang putol na pagsakit ng tiyan na yon. Kaya naman umiyak na talaga si Joel noon. Napapaisip siya noon sa kalokohang mga ginawa niya. Hindi matino sa babae. Tira na lamang ng tira na akala siguro ay walang balik sa kanya ito. Markado niya ang kalendaryo noon. Makikita naman kasi dito ang sistema ng dagat na may low tide at high tide. Tumutugma talaga, Sir Seth. Kung hibas ay maliit pero kapag taob naman, malaki ang tiyan niya. Ang masaklap dyan ay sobrang sakit din ng kanyang tiyan noon. Dumalaw ang albularyo noon kinagabihan. Gawa ng nababahala na ang Tatay Remo, maging ang nanay ni Joel. Hindi na rin mapakali, kaya pinuntahan si Mang Kaloy. Doon na sinabi ng albularyo na totoo talaga ang mga sinabi niyang mga uri ng kulam na tumama. Patunay na dyan ang paglaki at pagliit ng tiyan nito. Humingi ito ng payo kay Mang Kaloy. Gawa ng duda siya na baka yung naging kasintahan niyang taga-Maslog ang tumira sa kanya. Kung gayon pala, dapat mong kausapin yon. Tingin ko sa kalagayan mo ngayon, parang papatayin ka niya eh. Pag dinagdagan pa niya ng isang kulam, nako, tapos talaga buhay mo. Kapag ang isang gulong na ang pinalaki, aba, lagot ka na. Hindi ka na magsusuot ng salawal. Palda na ang susuotin mo. Bagamat parang pabiro umanong sinabi ito ni Mang Kaloy, pero alam ni Joel na totoo yun. Nagmakaawa si Joel at ang sabi niya, samahan daw siya pagpunta sa bahay ni Susan. Baka kasi naroroon lamang ito at nagtatago. Mabuti ang kasama si Mang Kaloy para maipaintindi sa mga magulang nito ang sadya nila. Manghihingi ako ng tawad. Samahan niyo po ako, Mang Kaloy. Pakiusap. Tumango naman si Mang Kaloy at ang sabi nito, sa gabing yun din sila pupunta. Kasi nga sa gabi isinasagawa ang pagpapalala ng kulam at posibleng naroroon na ito sa lugar na yon at hindi umaalis. Ayon, walang sabi-sabi. Nanghingi kaagad ng tulong si Tatay Remo sa kaibigan na may sasakyan. Pinaunlakan naman ito. Si Tatay Remo din ang nagmaneho. Para umanong ambulansya kabilis ang takbo ng sasakyan nun. Beetle type jeepney ito na kung saan ginagamit sa pagbiyahe ng isda. Madaling araw na silang nakarating sa lugar at saktong-saktong naroroon nga si Susan. Nanlaki ang mga mata ni Joel. Gawa ng buntis talaga si Susan at nakausli umano ang tiyan nun. Pero galit na galit ito habang nakatitig sa kanya. Nakabungad ito sa may bintana habang ang mga magulang naman ay kinakausap ni Mang Kaloy. Kumpirmado. Si Susan ang kumukulam. Noong madesperado ito, ay nagpaturo ito ng kulam sa kanyang abuelo. Nagmakaawa si Joel. Nagtanong kung gusto ba daw ni Susan na panagutan ni Joel ang bata. Papakasalan niya pa si Susan. Pero tumanggi si Susan noon. Hindi niya ipapakasal ang sarili sa taong alam niya namang napipilitan lang. Ang dapat tumanong mangyari, patayin daw ito. Si Mang Kaloy na lamang ang nagpaintindi sa kanya. Usapang may karunungan,
Nakiusap si Mang Kaloy na pagalingin na lamang ang lalaki. Maya-maya ay tila huminahon ng dalaga. Umiyak ito. Inibig niya daw ng gusto si Joel pero may iba pa pala ito. Ang problema, nabuntis pa ito. Pero ayaw niya umanong panagutan ito ni Joel. Sapat na yung magtino ito. Napapailing na lamang umano noon si Mang Kaloy. Ayon kay Joel, habang nasa sala sila noon ng bahay, ay parang dadagukan umano siya ni Mang Kaloy noon. Sinabi ni Susan na pagagalingin niya si Joel pero kapag umulit pa sa ibang tao, tutuluyan niya na umano yon. Ito ay kapag nalaman niyang nagloko ulit. Ang sabat naman ni Mang Kaloy ay siya ang magiging mensahero ni Susan. Ipapaalam ni Mang Kaloy ang kalokohan ni Joel kapag umulit pa yon. Ayun, pinagaling nga si Joel. Alam niyo po ba ang nangyari? Sumuka lang naman ng buhangin itong si Joel na mga kalahating baso siguro. Kulam na halong barang ang ginawa sa kanya. Pagkatapos nun ay gumaling ang kanyang paa. Matapos ng 1 linggo mula nung makausap si Susan, maging yung gulong ng kanyon niya, gumaling na rin. Itong kwento na ito ni Joel, Sir Seth, naway makunan niyo din ng aral. Lalo na sa mga babaero dyan. Nako, hindi niyo alam na baka mangkukulam pa lang niloko niyo. Maraming tao nang nakaranas ng kulam dahil sa pangbabae. Hindi lang si Joel. Nakakapangilabot pa naman itong ginamit na kulam na may kasama pang barang. Nga pala, konting kaalaman. Ako kasi, Sir Seth, ay mayroong karunungan din at alam ko kung paano isinasagawa ang naranasan ni paring Joel. Yung taobibas, buhangin o hindi naman kaya, mga kabibi at iba pa. Basta yung mga makukuha sa dagat. Ang gagawin sa buhangin ay ilalagay sa maliit na batya o malaking lata nun. Kagaya na lamang ng lata ng gatas. Lalagyan din ng tubig dagat yon. Magsasagawa ng ritual itong mangkukulam. Gagawin niya ito doon mismo sa tabi ng dagat. May isang bagay ng magiging kaukulang presenta sa katauhan ni Joel. Kunwari, taong laruan. Pero dapat ay may nakaipit dito. Pwedeng larawan o hindi naman kaya tela na galing sa damit na isinuot ni Joel. Siguro tela ng brief yung ginamit. Kakarga ng dasal ang laruan tapos bibigyan ito ng pangalan. At ito na nga si kumparing Joel. Ilalagay ngayon ang laruan doon sa sisidlan na may lamang buhangin at tubig dagat. Tapos maghuhukay ngayon ang mangkukulam sa tabi lamang din ng dagat na yon. Yung sisidlan ay tatabunan nyo ng kahit ano basta hindi narurumihan yung laman. Gawa ng ilalagay yon sa butas at tatabunan naman ng buhangin. Kumbaga, ililibing. Ang lakas ng kulam na ito, mga kagiliw. Sobrang lakas at napakadelikado. Mahirap kasing gamutan ito. Maliban na lamang kapag napakiusapan ng gumawa. Kapag hindi, magkakabaliw-baliw ang pasyente sa kakahanap sa kung saan nila nilagay ang sisidlan. Ang lawak kaya ng dalampasigan, di ba? Para tanggalin ang kulam, aalisin lamang yung batya. Tapos itatapon lamang ang mga laman nito. At kakalagan naman yung laruan, tapos babasagin ang karga nun. Ito namang tinatawag na bubuyog. Parang kapareha ng konsepto sa taon ni Bas. May laruan din. Tapos di ba, may karayom yung puwet ng bubuyog. Itutusok ito sa kung saan gusto noong mangkukulam. Doon sa mismong laruan na yon. Kasama ng bubuyog na yon. May karga yon. Diretso ang kamandag noon sa kinukulam. Ang masaklap dyan ay hindi naaalis yung karayom ng bubuyog. Nakatusok lamang yun gawa ng patay ng bubuyog.
nakadikit lamang doon sa laruan. Kaya mananatiling maga ang tinamaan nito. Ang malala pa, habang tumatagal ay maiimpeksyon ang parte na yon. Siguro, ang uri ng bubuyog na ginamit ay isang tabubuan. Ito yung bubuyog na sobrang lakas ng lason. Ang iba nito kapag natusok ng tabubuan, nilalagnat, at kapag hindi kinakaya ay namamatay. Lalo na pag sangkatutak na tabubuan ang nakatusok. Paalala sa mga babaero, ingat-ingat minsan mga lods. Kung ayaw niyong sumuot ng saya, o hindi naman kaya, malalaking salawal.